Lo! Huwag natin kakalimutan itong ating kampanya laban sa dengue, mga kapuso. At nung mga nakalipas, ang nabalita lang ay medyo malalapit. Halimbawa sa Quezon City, San Juan, iba pang mga lugar, mga kapuso. Pero doon sa mga probinsya po, problema din ito eh. Baka hindi natin namamalayan. Kayo mga nadyan sa probinsya, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Maglinis-linis din tayo ng ating paligid. Oo, basta hindi lang yung sasabihin pag may pagkakataon. Hindi ho. Sadyain nating maglinis talaga. Opo, para sa atin na rin yan. Kita mo yung balita natin tungkol sa kalusugan. Mahal po magkasakit. Oo, mahal magkasakit. Sa totoo lang, napakahirap eh. Alam nyo po, pag ang isang pamilya na hustong-husto lang po ang kinikita, no ha? Patapos meron pang magkakasakit sa pamilya, yung mga emergency cases kung tawagin natin, lalo yung dengue. Diyos ko po, huwag niyong pababayaan yan. Yung mga sintomas, sinasabi ng DOH. Yung mga sintomas, dapat natin bantayan yan. Alam niyo sa probinsya po ng Bulacan, sa Central Luzon, sa Kabuuan, binabantayan nila itong mga datos mula Enero hanggang Pebrero 15. Alam niyo, pinakamataas na kaso po doon ay nandun sa Pampanga. Pero yung may pinakamaraming mga namatay ay nandyan sa Bulacan. Yan sa Bulacan, ilan ba namatay sa Bulacan? Highest number of dengue fatalities, mga kapuso, 7. 7. Ayan, teka muna, tayo po ay makikibalita sa kampanya ng ating gobyerno. Meron silang tinatawag na parang 4 o'clock habit yung search and destroy natin, doon sa mga lugar po na pinamamahayan ng mga lamok. Si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng DOH, ay nasa linya na po natin. Asek, magandang umaga po. Hello, Asek. Yes, magandang umaga, Melo. Good morning sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Opo, kumusta po ang tinatakbo po ng ating kampanya laban sa nakamamatay na dengue, Asek? Ayun na nga, Melo, alas 4 kontra mosquito. Mahalaga po yung ating kampanya. Nagkaroon lang tayo ng formal launch nung isang araw, nung Lunes. Pero hindi lang ho yan matatapos ng Lunes lang. Dapat araw-araw yan at nationwide ginagawa. Opo. Tika, ang dengue po ngayon, hindi na po ito seasonal. Kahit anong panahon, sa buong taon, may mga dengue cases tayo. Asek, tama ho ba yon? Tama yun, Melo. Maliban pa sa pagiging buong taon na niya, yung kakaiba kasi ngayon, medyo napaga yung pagpalo, yung pagtaas nung bilang nung kaso. Dati kasi nakikita lamang yan mga bandang Hunyo, Hulyo. Sa katunayan, meron ng presidential proclamation na ang Dengue Awareness Month is June. Pero nung ginawa yung proclamation na yun, wala pa masyadong climate change. So akala ng Pangulo nung panahon na, I think that was 2007, Pangulong Arroyo pa yata, Opo. Dapat tagulan nagsisimula. Ngayon, kahit Enero, meron na. Opo. Nabanggit niyo yung tungkol sa climate change. Talaga mang apektado po tayo? Apektado yung mga pagsulpot ng mga sakit na katulad niyan, Asek, ng climate change? Yes, Melo, tama yun. Nagbago na kasi ang takbo ng panahon dahil global warming, mas malakas yung buhos ng ulan ngayon, mas maaga yung dating ng mga tagulan na nangyayari. Yung mga insekto tulad ng lamok na nagdadala ng dengue, nag-iiba rin yung kanilang kaugalian. Kung dati-rati ay dumadami sila, mga bandang June, July pa lang ngayon, dumadami na sila ngayon pa lang. Ayun, oo. So dapat talagang, ano ho ba yung mga dapat nating gawin, Asek, para alam lang ng mga tao? Yung iba kasi nag-fumigate, nagtawag dito, fogging. Katulad na nakikita natin sa TV. Yung ho ba, effective ho ba yan? O ano pa ang dapat nating gawin maliban dyan, Asek? Yes, Melo. Ang misting or fogging, effective yan. Suportahan natin yan, lalo na dun sa mga probinsya at syudad na talagang pinapababa nila yung bilang ng lumilipad na lamok. Pero huwag natin kalimutan, ang lamok kasi, hindi yan palagi lumilipad. Ang kabataan ng lamok, yung kitikite, nasa tubig. Yan yung dahilan kung bakit yung alas 4 kontra mosquito, meron yung tinatawag na taob, taktak, tuyo, saka takip. Ibig sabihin, lahat ng mga lalagyan ng tubig or pwedeng pag-ipunan ng tubig, dapat tinataob, tinutuyo. Yan ang ginagawa. Opo. Teka, ito ba lamok na ito po? Saan ho ito nabubuhay? Sa maruming tubig ho ba ito o sa malinis na tubig, Asek? Magandang tanong yan, Melo. Yung lamok natin, medyo maarte. Ang tawag namin sa lamok na to, yung Aedes, yung species ng lamok, namimili yan, walang biro mga kapuso. Hindi niya pupunta dun sa madumi. Pupunta yan dun sa malilinis. Halimbawa,
yung mga florera na hindi napapalitan yung tubig, yung mga ipunan ng tubig pandilig, tubig ulan. Kapag yan ay hindi natakpan, at pag sinabing takip, dapat selyado, Opo. naiitlogan yan at nagkakaroon ng kitikite. Ayun pala naman. Okay. So nakahanda ho ba ang tanong natin dito kasi kung magkakaroon ng sakit o tatamaan ng dengue ating mga kababayan, lahat ho ba ng ospital natin makakaresponde po sa ganitong mga dengue cases, ASEC? Yes, Melo, handang-handa ang mga ospital natin, government and also the private sector. Ang mahalaga ho sa dengue, paliwanag yan sa mga kapuso, wala hong gamot sa dengue. Pero kahit walang gamot, mag-isa itong gumagaling basta nakonsulta ng maaga. Pag nakita namin mga doktor na dengue ito, na babantayan kagad yung pasyente, binibigyan ng paracetamol para sa lagnat at pananakit ng katawan. Tapos kung kailangan, sinesiruhan. Hindi naman palaging kailangan sinasalinan ng dugo, pero kung kailangan, meron din naman tayong available na dugo. Opo. Kung palalalain, sabi nga yung anong tawag doon, severe dengue case, doon siguro papasok yung kinatatakutan ng iba. Naku, magkakaroon ng blood transfusion. Mahirap yun, ASEC, di ba? Actually, Melo, ang tinatawag namin mga doktor na mainstay, ang pinakapaggamot sa dengue is sa hydration. Ang dahilan kung bakit nagsasalin ng dugo, kasi medyo severe na nga yun na hindi na agapan ng maaga. Hinahabol natin yung platelets na sinasabi. Pero huwag natin paabutin sa ganun. Kaya importante talaga, magkonsulta po na maaga. Pag ang lagnat mataas, 40 centigrado pataas, kahit unang araw pa lang po, lalo na kung mga bata o matanda, ikonsulta po natin. Opo. ASEC, ngayon po may mga lugar na nababalita na nagkakaroon ng mga pagbaha. Yun ho ba ang mga lugar kung saan binabaha? May relasyon ho ba yan sa pagtaas po ng kaso doon sa kanilang mga lugar, sa mga probinsyang yan, ASEC? Natumpok mo, Melo. Sa katunayan, hindi lamang dengue ang binabantayan natin kapag nagkakaroon ng malakas na pagulan at pagbaha. Kasama yan sa tinatawag na wild. Ano yung wild? Waterborne diseases, influenza-like, yung mga malatrang kaso, leptospirosis, saka dengue. Lahat niyan sabay-sabay binabantayan. Kasi yung tubig, yung parang pinakasalarin pag naipon yung tubig. Opo. Kaya yung kasi sa mga nakalipas na araw, nabalita naman doon sa Palawan. Yung Palawan ngayon, binabaha dahil sa shear line. Mataas din daw ang kaso doon sa lugar na yon, sa probinsya na yon, ASEC. Yes, Melo. Actually, nakatingin kami ngayon, hindi lang sa Palawan, sila at yung mga ibang probinsya na apektado ng shear line. Pag malakas kasi yung baha, at paalala po mga kapuso, lalo na yung mga nasa Palawan o yung mga nabaha, ano man ang dahilan, kasi po na palusong kayo sa baha, kahit ba walang sugat, kumonsulta mo sa doktor or health center kasi meron naman pong pwedeng ireseta na antibiotic para hindi ho mapunta sa leptospirosis. At kung kayo linalagnat, para ma-check kung ito ay dengue. Opo. Sige po. ASEC, salamat po sa paalalang ito at kami po ay magbabantay pa rin para mabigyan ng babala ang ating mga kababayan dito sa sakit na dengue na ito. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Maraming salamat rin, Melo, at magandang umaga sa lahat ng mga kapuso. Si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng DOH. Teka muna.